Isang malutong na lagutok. Iyon ang huling tunog na narinig ni Sofia bago siya bumagsak. Ang sakit ay parang kidlat na gumuhit mula sa kanyang binti paakyat sa kanyang kaluluwa. At sa isang iglap, ang mamahaling tiles ng kanilang sala ang sumalo sa kanyang bagsak na katawan. Namilipit siya, nanginginig, habang sinusubukan ng kanyang isip na intindihin ang nangyari. Sa ibabaw niya, nakatayo ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, si Marco. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng pag-aalala o pagsisisi. Malamig, walang emosyon, para siyang tumitingin sa isang basurang kailangan ng itapon. Marco, ang paa ko. Hirap niyang sabi, habol ang hininga. Hindi ito sumagot. Sa halip, isang anino ang gumalaw mula sa likuran nito. Isang pamilyar na anino. Lumabas mula sa dilim si Bianca, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang maid of honor. Nakasuot ito ng roba na sutla, ang parehong roba na regalo niya dito noong Pasko. Ngumiti si Bianca, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Oh, look at you, bestie. Parang basag na manika. Ang bawat salita ay isang punyal na tumusok sa puso ni Sofia. Ang sakit ng kanyang binti ay biglang nawala ng saysay kumpara sa sakit ng pagtataksil na ngayon ay umuupos sa kanyang buong pagkatao. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang mamutawi sa kanyang mga labi. Ang tanong ay hindi lang para kay Bianca, kundi para kay Marco. Para sa mundong ginawa nilang abo sa isang iglap lang. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng pang-aalipusta. Bakit? Dahil sawa na ako sa'yo, Sofia. Sawa na ako sa pagiging perpekto mo, sa pagiging anak ka ng isang De Leon. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba minahal kita dahil sa kung sino ka? Lumuhod ito para magpantay ang kanilang mga mukha. Ang hininga nito ay amoy alak. Minahal kita para sa pera at kapangyarihan ng pamilya mo. At ngayon, nakuha ko na ang gusto ko. Ang kumpanya, ang kayamanan. At syempre, ang babaeng tunay kong mahal. Hinalikan ni Marco si Bianca sa harap mismo ni Sofia. Isang halik na marahas at puno ng pag-angkin. Naramdaman ni Sofia ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo. Hindi siya iiyak sa harap nila. Pilit niyang pinigilan ang bawat patak. Ikaw ang lahat sa akin, Sofia. Ang buhay ko. Ang alaala ng mga salita ni Marco noong kasal nila ay biglang sumagi sa kanyang isip. Isang matamis na lason, isang kasinungalingan na buong puso niyang pinaniwalaan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Bianca, habang hinahaplos ang buhok ni Sofia na parang isang alagang aso. Aalagaan namin ang lahat ng naiwan mo, ang bahay mo, ang kotse mo, ang asawa mo. Tumayo ito at hinila si Marco. Tara na babe, hayaan na natin ang basura dyan. Naglakad sila palayo. Walang lingon likod. Iniwan siyang nakahandusay sa sahig, basag ang buto, at durog ang puso. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Ang tunog ng lock. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Dito, sa gitna ng malawak at malamig na sala ng bahay na pinangarap niya, naramdaman ni Sofia ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Sinubukan niyang gumapang. Bawat galaw ay isang impyerno ng sakit. Kailangan niyang makuha ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tumawag ng tulong. Ngunit ang cellphone niya ay nasa ibabaw ng mesa. Napakalayo. Napahiga siya muli. Talunan. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil. Lahat ay naghalo-halo. Bumuo ng isang mabigat na ulap ng kawalan ng pag-asa. Ito na ba ang katapusan? Dito na ba siya mamamatay? Isang sirang manika na itinapon matapos pagsawaan. Napapikit siya. Hinayaan na lang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na dumaloy ng malaya. Basa sa pisngi, maalat sa labi.
At sa gitna ng kanyang pagtangis, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong kabahayan. Nagulat si Sofia, napamulat siya. Isang kalabog pa, mas malakas. Tila may sumisira sa pinto. Kasunod nito ang tunog ng nabasag na kahoy. Bumukas ang pinto. Ilang sandali, walang pumasok. Pagkatapos, dahan-dahan, 6 na lalaking nakaitim na suit ang pumasok sa sala. Gumalaw sila ng may disiplina. Ang kanilang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok ng silid. Bago lahat ay napako sa kanya. Hindi sila pulis, hindi sila mga paramedic. Mayroon silang aura ng panganib at kapangyarihan. Ang isa na tila pinuno ay lumapit sa kanya. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha nito habang tinitingnan ang kanyang kalagayan. Walang awa. Tanging isang profesional na pagtatasa. Lumuhod ito sa tabi niya, hindi masyadong malapit. Senyorita Sofia, ang boses nito ay kalmado at walang emosyon. Ang pagtawag nito sa kanyang pangalan noong dalaga pa siya ay nagdulot ng kuryente sa kanyang sistema. Tiningnan niya ito, naguguluhan. Sino sila? Inilabas ng lalaki ang isang maliit na komunikador. Nahanap na namin siya. Buhay. May kung anong sagot mula sa kabilang linya na hindi narinig ni Sophie. Itinago ng lalaki ang aparato at muling tumingin sa kanya. Hinihintay na po kayo ni Don Antonio, Senyorita Sofia. Ang una niyang naramdaman ay ang amoy. Amoy ng antiseptic, malinis, matapang, at pamilyar sa mga pasilyo ng ospital. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi puting kisame ng ospital ang bumungad sa kanya, kundi isang detalyadong kisame na gawa sa kahoy, na may nakasabit na isang chandelier na kristal. Malambot ang kanyang hinihigaan. Sutla, napabangon siya. Nasa isang malawak na kwarto siya, mas malaki pa sa sala ng dati niyang bahay. Ang binti niya ay nakakast at maayos na nakapatong sa ibabaw ng mga unan. Ang mga sugat sa kanyang mukha at braso ay nalinis na at nalagyan ng gamot. Kilala niya ang lugar na ito. Ang bawat sulok, ang bawat muebles, ito ang tahanan kung saan siya lumaki. Ang mansyon ng mga De Leon. Kasabay ng pagkilalang yon ay ang pagbalik ng lahat ng alaala. Ang pagbagsak niya, ang ngiti ni Bianca, ang malamig na mga mata ni Marco, ang sakit. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ramdam ang muling pagkirot. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang katulong na may edad na. Si Manang Lita, ang yaya niya mula pagkabata. Gising ka na pala, Hija. Malumanay na sabi nito. May dalang isang bandehado ng pagkain. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Kumain ka muna. Pero hindi gutom ang nararamdaman ni Sofia. Galit. Isang nag-aalab na galit na nagsisimulang sunugin ang lahat ng takot at lungkot sa kanyang kalooban. Nasaan siya, Manang? Tanong ni Sofia. Ang boses ay tuyo at bahaw. Alam ni Manang Lita kung sino ang tinutukoy niya. Nasa kanyang silid-aklatan. Hinihintay ka. Pinilit ni Sofia na tumayo. Inalalayan siya ng matanda. Gamit ang saklay na nakasandal sa tabi ng kama. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kwarto. Bawat hakbang ay isang paalala ng kanyang kapahamakan. Ang pasilyo ay tahimik. Ang mga larawan ng kanilang pamilya na nakasabit sa dingding ay tila nangungutya sa kanya. Isang masayang pamilya, isang kasinungalingan. Nakarating siya sa tapat ng malaking pinto na gawa sa nara. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ito ng buong lakas. Naroon siya, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa, napapalibutan ng libu-libong aklat. Ang kanyang ama, si Don Antonio de Leon. Hindi ito nag-angat ng tingin mula sa mga papeles na binabasa. Para bang isang ordinaryong araw lang at hindi kararating lang ng kanyang bugbog saradong anak. Ang lamig ng kanyang pagwawalang bahala ay mas masakit pa kaysa sa mga suntok ni Marco. Bakit ngayon lang?
Basag ni Sofia sa katahimikan. Nanginginig ang kanyang boses, hindi sa takot, kundi sa pigil na galit. Alam ninyo ang ginagawa niya sa akin. Bakit hinayaan ninyo? Sa wakas, nag-angat ng tingin si Don Antonio. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng dati. Walang bahid ng anumang emosyon. Dahil hinintay kong ikaw mismo ang mamulat sa katotohanan. Hinintay kong mapagod ka sa pagiging isang tupa. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang isang De Leon ay hindi nagpapaapi, gumaganti. Hindi makapaniwala si Sofia sa kanyang narinig. Walang yakap, walang tanong kung kumusta na siya. Tanging ang malamig na batas ng kanilang dugo. Gusto kong magbayad sila, sabi ni Sofia. Ang bawat salita ay may bigat ng kanyang pagdurusa. Gusto kong maranasan nila ang lahat ng sakit na dinanas ko. 10 beses. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Don Antonio. Ito ang sagot na hinihintay niya. Maupo ka, anak. Bumalik ito sa kanyang mesa at pinindot ang isang intercom. Papasukin mo siya. Maya-maya, pumasok ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng isang mamahaling itim na suit at may anyong seryoso at hindi mo mabasa. Ang kanyang presensya ay nagpalakas sa tensyon sa silid. Sofia, this is Mateo Villanueva. Pagpapakilala ni Don Antonio. He is the best financial strategist in the country. At siya ang magiging sandata mo. Tumangulang si Mateo bilang pagbati. Ang kanyang mga mata ay matalas. Sinusuri si Sofia mula ulo hanggang paa. Hindi bilang isang babae, kundi bilang isang bagay, isang proyekto. Inilabas ni Mateo ang isang tablet at inilapag ito sa mesa sa harap ni Sofia. Alcaraz Corporation. Simula ni Mateo, ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Sa labas, matatag. Pero sa loob, puno ng utang at mga kahina-hinalang transaksyon. Si Marco ang CEO, pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa kanyang ina, si Doña Victoria Alcaraz. Nagpakita sa screen ang isang diagram ng buong istruktura ng kumpanya, mga pangalan, mga numero, mga koneksyon. I have prepared a multi-phase plan, patuloy ni Mateo, habang nag-swipe sa screen. Phase 1, financial bleeding. We will attack their stock value through anonymous short selling and withdrawing key investors. Phase 2, internal disruption. We will exploit the weaknesses in their management, creating chaos from within. Phase 3, total collapse. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga Alcaraz. Ang paghihiganti ay hindi isang madugong labanan sa kalye. Ito ay isang malamig, kalkuladong demolisyon. Tumingin si Sofia sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Mateo. Ito ang mundo nila. Isang mundo ng kapangyarihan kung saan ang hustisya ay binibili at ang paghihiganti ay isinasagawa na parang isang transaksyon sa negosyo. Pag-aalinlangan. Iyon ang naramdaman niya. Kaya ba niya? Huminga siya ng malalim at tumingin sa sariling refleksyon sa makintab na screen ng tablet. Nakita niya ang isang babaeng may pasa sa mukha, may basag na puso, at may mga matang pagod na sa kaiiyak. Isang biktima. Hindi. Ayaw na niyang maging biktima. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang saklay, at naglakad papunta sa malaking banyo na konektado sa silid-aklatan. Iniwan niya ang 2 lalaki na naguguluhan. Sumandal siya sa marmol na lababo at tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nasa salamin ay ang asawa ni Marco, ang kaibigan ni Bianca, ang babaeng naniwala sa kasinungalingan. Kinuha niya ang matalas na gunting mula sa isang first aid kit sa ilalim ng lababo. Walang pag-aalinlangan. Sinimulan niyang gupitin ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na laging hinahaplos ni Marco. Ang buhok na laging pinupuri ni Bianca. Bawat lagaslas ng gunting ay isang pagputol sa nakaraan. Bawat hiblang bumabagsak sa sahig
ay isang kasinungalingang itinatapon. Nang matapos siya, ibang tao na ang tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin. Ang buhok niya ay hanggang leeg na lang, magulo at hindi pantay. Ngunit ang kanyang mga mata, may apoy na sa mga ito. Hindi na ang asawa ni Marco, hindi na ang sirang manika, kundi si Sofia de Leon. Bumalik siya sa silid-aklatan. Nakatayo pa rin ang dalawang lalaki, naghihintay. Tumingin siya diretso kay Mateo pagkatapos ay sa kanyang ama. "Gagawin ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at malamig na ngayon. Walang bahid ng anumang luha. Ngumiti muli si Don Antonio. Kumuha ito ng isang itim na kahon mula sa isang drawer at dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa palapit sa kanya. "Kung gayon," sabi ng Don, "narito ang lahat ng impormasyon na kailangan mo tungkol kay Marco at Bianca. Ang kanilang mga sikreto, ang kanilang mga kahinaan." Itinuktok niya ang kanyang mga daliri sa takip ng kahon. "Simulan mo na ang laro, anak." Ang malamig na kristal ng champagne flute ay dumampi sa mga labi ni Marco Alcaraz. Mula sa bintana ng kanyang penthouse, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng syudad sa ibaba. Isang kaharian na ngayon ay nasa kanyang mga palad. "Cheers to us, babe." Nilingon niya si Bianca na nakasuot lamang ng isang itim na lingerie at nakangiti sa kanya mula sa kama. Ang ganda nito ay parang isang matalim na kutsilyo, mapanganib at nakakaakit. Itinaas ni Marco ang kanyang kopita. "Cheers to us," sa bagong buhay na wala ang santa-santitang si Sofia. Tumawa si Bianca, isang tawang malutong at walang anumang pagsisisi. Iniisip ko kung anong ginagawa niya ngayon. Siguro gumagapang pa rin siya sa sahig nila. "Hayaan mo na siya," sabi ni Marco. Lumapit ito at umupo sa tabi ni Bianca. "She's nothing. Isang anino na lang. Ang mahalaga, sa atin na ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang kapangyarihan, lahat ng pinaghirapan ng pamilya Alcaraz at lahat ng ninakaw niya mula kay Sofia. Sa wakas, malaya na siya sa anino ng mga De Leon. Hindi na siya ang asawa lang ng tagapagmana. Siya na ang hari." Ngunit ang pagdiriwang nila ay biglang natigil ng magring ang cellphone ni Marco. Isang pangalan ang lumabas sa screen, CFO Morales, istorbo. Sinagot niya ito ng may pagkainis. "What?" "Sir Marco, apologies for the late call," sabi ng boses sa kabilang linya halatang kinakabahan. "May problema po tayo. Ang Sterling Holdings, isa sa mga pinakamalaki nating investor, bigla na lang pong nag-pull out ng lahat ng kanilang pondo." Napakunot ang noo ni Marco. "What do you mean they pulled out? Walang pasabi?" "Wala po, sir. Nakatanggap lang po kami ng official notice kaninang hapon. It's causing a small panic in the board." "Small panic?" Tumawa si Marco ng mapakla. "Tell them to relax. It's just one investor. Kaya nating punan yan. Handle it, Morales." Pinatay niya ang tawag bago pa man makasagot ang kanyang CFO. "Problema sa trabaho?" tanong ni Bianca habang minamasahe ang kanyang mga balikat. "Wala to. Isang duwag na investor lang," sabi ni Marco. Hinahawi ang pag-aalala. Hindi nila kayang pabagsakin ang isang Alcaraz. Ngunit sa sandaling iyon, muling nagring ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, isang pangalan ang nagpatigil sa kanya. Ina. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Ma?" "Marco." Ang boses ni Doña Victoria Alcaraz ay kasing lamig ng yelo. "Nakarating na sa akin ang balita tungkol sa Sterling Holdings. Huwag na huwag mong mamaliitin ang sitwasyon." "I can handle it, Ma. It's just business." "Walang just business pagdating sa pamilya natin." Tumaas ang boses ng kanyang ina. "For years, we built this empire. Huwag mong hahayaang masira yan dahil sa kapabayaan mo. Find out who is behind this. Now." Bago pa man makasagot si Marco, pinatay na ng kanyang ina ang tawag. Napabuntong hininga si Marco. Ang kanyang ina. Siya lang ang nag-iisang tao na kinatatakutan niya.
Biglang nag-vibrate muli ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Wala itong text. Isang litrato lang. Nabitawan ni Marco ang kanyang kopita. Ang champagne ay tumapon sa mamahaling kumot, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Ang litrato ay malabo, tila kinunan sa dilim. Ngunit malinaw na malinaw ang nasa larawan. Isang manika. Isang magandang manika na nakasuot ng puting bestida. Basag ang isang binti nito. Isang pamilyar na kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Isang malamig na pakiramdam. Paano? Sino? Babe, okay ka lang? Tanong ni Bianca. Napansin ang kanyang pamumutla. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ang litrato, ang imahe ng sirang manika, na tila isang multo mula sa kasalanang pilit niyang ibinabaon sa limot. At sa gitna ng kanyang pagkatulala, muling tumunog ang kanyang cellphone. Si Doña Victoria. Nanginginig ang kamay ni Marco nang sagutin niya ito. Marco, sabi ng kanyang ina, ngunit ngayon, ang boses nito ay mas seryoso, mas mapanganib. May nalaman na ako tungkol sa Sterling Holdings. Naghihintay si Marco. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang pondo na binawi nila, na-trace ito ng ating mga tao. Dahan-dahang sabi ni Doña Victoria, ang bawat salita ay may diin. Ang Sterling Holdings ay konektado sa isang shell corporation na pag-aari ng mga De Leon. Ang silidaklatan ni Don Antonio ay naging kanilang war room. Nawala na ang mga lumang libro sa ibabaw ng mesa. Ang pumalit ay mga monitor na nagpapakita ng mga kumukurap na numero at mga linyang pulat-berde. Dito, sa malamig na liwanag ng mga screen, pinapanood ni Sofia ang dahan-dahang pagdugo ng imperyo ng mga Alcaraz. Bumagsak na naman ng 15% ang stocks nila ngayong umaga. Sabi ni Mateo, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Ang pag-atras ng Sterling Holdings ay nagdulot ng panic. Ang mga maliliit na investor nagsisimula na ring magbenta. Tinitigan ni Sofia ang pulang linya na patuloy sa pagbaba sa graph. Bawat pagbaba, isang maliit na tagumpay. Bawat porsyento, isang sampal sa mukha ni Marco. Ngunit wala siyang maramdamang lubos na ligaya. Tanging isang malamig na kasiyahan, isang pakiramdam na natutupad ang isang dapat matupad. Good. Iyon lang ang nasabi niya. What's the next step? Hihintayin nating mag-stabilize sila, paliwanag ni Mateo. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Kapag akala nila tapos na ang pagdurugo, saka natin ilalabas ang ebidensya ng kanilang tax fraud. Iyon ang magiging pangalawang alon. Tumango si Sofia. Nagtiwala siya sa plano ni Mateo. Ang lalaki ay gumagalaw na parang isang makina. Eksakto, mahusay at walang emosyon. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang kanilang routine ay hindi nagbago. Sa umaga, pinag-aaralan nila ang market. Sa gabi, hinahanap nila ang mga butas sa kumpanya ng Alcaraz. Si Sofia ay naging isang anino sa loob ng mansyon, pinapatakbo ng kape at pagnanais na maghiganti. Isang gabi, hindi na malaya ni Sofia na nakatulog na pala siya sa harap ng laptop. Ang kanyang pisngi ay nakadikit sa malamig na keyboard. Nagising siya sa pakiramdam na may mainit na bagay na ipinatong sa kanyang mga balikat. Isang kumot. Napatingala siya. Nakatayo roon si Mateo, may hawak na 2 tasa. Inilapag nito ang isa sa tabi niya. Mainit na tsa. You should rest, sabi nito. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Hindi mo kailangang tapusin ang lahat ng ito sa isang gabi. Natigilan si Sofia. Sa loob ng ilang linggo, ito ang unang pagkakataon na may nagpakita sa kanya ng ganitong klaseng pag-aalala. Maging ang kanyang ama ay tanging ang resulta lang ng kanilang plano ang laging tinatanong. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Mateo. Umupo lang ito sa kabilang dulo ng mesa,
at tahimik na ininom ang kanyang kape habang patuloy na nagtatrabaho. Ngunit ang simpleng kilos na yon, ang kumot, ang tsa, ay nag-iwan ng kakaibang init sa dibdib ni Sofia. Isang maliit na sinag ng liwanag sa madilim niyang mundo. Kinabukasan, para makahinga mula sa tensyon, nagpasya si Sofia na ayusin ang ilan sa kanyang mga lumang gamit na nakatago sa isang bodega ng mansyon. Gusto niyang itapon ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanyang dating buhay. Sa ilalim ng isang kahon ng mga lumang damit, nakita niya ito. Isang maliit na baul na katad. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga gamit ng kanyang yumaong ina. Mga alahas, mga litrato, at isang maliit na leather-bound na diary. Dinala niya ito pabalik sa kanyang kwarto. Umupo siya sa tabi ng bintana at maingat na binuklat ang mga pahina. Ang mga unang sulat ay puno ng saya. Tungkol sa pagmamahal nito sa kanyang ama. Tungkol sa kanyang mga pangarap para sa kanilang nag-iisang anak. Pero habang lumilipas ang mga taon sa tala-arawan, nagbago ang tono. May mga nabura na salita, may mga pahinang may bakas ng luha. At pagkatapos, natagpuan niya ang isang entry na nagpatigil sa kanyang paghinga. October 12. Nakita ko na naman sila kanina sa isang charity ball. Ang pamilya, VA. Laging nakangiti, pero ang kanilang mga mata ay parang sa ahas. Mayroon silang ginagawang masama kasama si Antonio. Nararamdaman ko, may kinalaman ito sa mga bagong negosyo. Sinabi ko kay Antonio na lumayo sa kanila, pero hindi siya nakinig. Sinabi niya na kailangan ito para sa ating pamilya. Pero anong klaseng pamilya ang itatayo sa pundasyon ng kasinungalingan at takot? Natatakot ako para sa akin, para kay Sofia. Pamilya VA. Paulit-ulit na binasa ni Sofia ang mga letrang iyon. Ang pamilyar na kaba ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Dali-dali siyang tumayo, dala ang diary, at hinanap si Mateo. Natagpuan niya ito sa silid-aklatan, gaya ng dati. Mateo, sabi niya, inilapag ang diary sa mesa. I need you to investigate something for me. An old business connection between my father and a family with the initials VA. Tumingin si Mateo mula sa diary papunta sa kanyang mga mata. Nakita nito ang pagkaapurahan doon. Tumango ito, walang tanong. I'll see what I can find. Kinagabihan, habang nag-iisa si Sofia sa kanyang kwarto, pumasok si Mateo. Ang kanyang muka ay mas seryoso kaysa dati. Sofia! Napabangon siya mula sa kama. May nalaman ka ba? Dahan-dahang tumango si Mateo. I cross-referenced your father's old business partners from that year with the initials. May isang tumugma. Huminga ng malalim si Sofia. Sino ngino? Tumingin si Mateo diretso sa kanyang mga mata. VAA stands for Victoria Alcaraz. Ang pangalan ay tumama kay Sofia na parang isang malakas na sampal. Ang ina ni Marco, ang matriarch ng pamilyang sumira sa kanya. And I found something else. Dagdag ni Mateo. Ang kanyang boses ay bumaba. Tila nag-aatubili. Hinukay ko ang mga lumang file. Ang police report ng aksidente ng iyong ina. Anong meron dito? Nanginginig na tanong ni Sofia. It was closed unusually fast. Masyadong mabilis para sa isang kaso na sangkot ang asawa ng isang maimpluwensyang tao. Halos walang investigasyon. Ang impormasyon na dala ni Mateo ay parang isang lason na dahan-dahang kumalat sa isipan ni Sofia. Victoria Alcaraz, isang pagsasara ng kaso na kahina-hinala. Ang mga piraso ng puzzle ay hindi pa buo, ngunit ang nabubuong larawan ay nakakapangilabot. Noong gabing iyon, sa hapagkainan, sinadya niyang harapin ang kanyang ama. Ang kanilang hapunan ay laging tahimik, ngunit ngayon, ang katahimikan ay may bigat ng mga salitang hindi masabi. Kilala ninyo si Victoria Alcaraz, hindi ba? Basag ni Sofia sa katahimikan. Bago pa man ako ikasal kay Marco.
Hindi nag-angat ng tingin si Don Antonio mula sa kanyang pagkain. Dahan-dahan itong humigop ng sabaw bago sumagot. Ang mga Alcaraz ay matagal nang manlalaro sa mundong ito, Sofia. Siyempre, kilala ko sila. Hindi lang yon ang tinutukoy ko. Giit ni Sofia, ang boses ay may diin. Mayroon ba kayong naging negosyo noon? Noong nabubuhay pa si Mama? Sa wakas, ibinaba ng Don ang kanyang mga kubyertos at tiningnan siya. Ang kanyang mga mata ay madilim at hindi mabasa. Focus on the plan, Sofia. Ang target mo ay si Marco. Huwag kang maghukay ng mga libingan na matagal nang sarado. Hindi ito isang pagtanggi. Ito ay isang babala. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Sofia, may itinatago ang kanyang ama. Isang bagay na malaki, isang bagay na madilim. Ang pagdududa niya ay nagliyab at naging isang mapanganib na apoy. Kinabukasan, ang apoy na yon ay lalo pang lumaki. Isang nagmamadaling Mateo ang pumasok sa silid-aklatan. Ang kanyang karaniwang kalmadong anyo ay nabahira ng pag-aalala. May problema tayo, sabi nito. Isa sa mga legal na warehouse ng De Leon sa Pantalan, ang nag-iisang negosyo na nakapangalan pa rin kay Don Antonio, ay ni-raid ng pulis kaninang umaga. Drug smuggling daw. Napatayo si Sofia. Pero malinis ang warehouse na yon. I know, it's a setup. Mabilis na sabi ni Mateo. Malinaw na gawa ito ng mga Alcaraz. Isang mensahe. Ipinapakita nila na kaya rin nilang lumaban ng marumi. Isang panginginig ang gumapang sa likod ni Sofia. Ito na. Hindi na ito isang simpleng corporate war. Isa na itong tunay na digmaan sa pagitan ng dalawang pamilya. Mayroon pa, dagdag ni Mateo. Ang kanyang mukha ay mas naging seryoso. Nalaman ko mula sa isa kong contact na pinapaimbestigahan din nila tayo. Ang aking nakaraan at ang iyong biglaang pagbabalik. They are not just businessmen, Sofia. They are dangerous. Isang malamig na takot ang sumagi sa isipan ni Sofia, ngunit agad niya itong iwinaksi. Pinalitan niya ito ng galit. Kung gusto ni Doña Victoria ng digmaan, bibigyan niya ito ng digmaan. Ngunit alam niyang hindi na siya maaaring umasa sa kanyang ama para sa buong katotohanan. Kung ayaw nitong buksan ang mga saradong libingan, siya mismo ang maghuhukay. Mateo, sabi niya, ang kanyang desisyon ay buo na. Kailangan ko ng pabor. Hanapin mo para sa akin ang journalist na nag-cover ng aksidente ni Mama noon. Kahit retirado na siya, kahit nagtatago, hanapin mo siya. Tinitigan siya ni Mateo. Nakita nito ang determinasyon sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan, tumango ito. Masusunod, 2 araw ang lumipas. 2 araw nang walang tigil na pag-atake sa stock market ng Alcaraz Corp. Habang sa likod ng lahat, naghihintay si Sofia ng balita. Isang gabi, habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang kwarto, isang notification ang lumabas sa kanyang secure na laptop na binigay ni Mateo. Isang email mula sa isang encrypted, anonymous address. Found him, sabi sa mensahe ni Mateo. He's paranoid. He won't meet. But he agreed to send what he knows. Eto na yon. Sa ilalim ng text ay isang naka-attach na file. Protektado ng isang komplikadong password. Ibinigay ni Mateo ang password sa isang hiwalay na mensahe. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang tinatype niya ang mga letra at numero. Bumukas ang file. Hindi ito mga dokumento. Hindi rin mga litrato. Isang simpleng text file lang. Naglalaman ito ng 3 pangungusap. 3 pangungusap na yumanig sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa iyong inaakala. Ang tunay na halimaw ay hindi ang iyong kinakalaban. Siya ay nakaupo sa loob ng sarili mong tahanan. Ang mga salita mula sa retiradong journalist ay umalingaw-ngaw sa isip ni Sofia na parang isang basag na kampana. Siya ay nakaupo sa loob ng sarili mong tahanan. Hindi maaari.
Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Isang paninira, isang pagliligaw, gawa-gawa ng isang matandang paranoid. Ngunit ang pagdududa, kapag naitanim na, ay parang isang lason na gumagapang sa mga ugat. Kinain nito ang kanyang isipan sa buong magdamag. Kinabukasan, hindi na niya natiis. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang patunayan na mali ang journalist. Habang wala ang kanyang ama sa mansyon, isang bihirang pagkakataon, alam ni Sofia na ito na ang kanyang pagkakataon. Pumasok siya sa silid-aklatan, hindi para magtrabaho, kundi para maghalungkat. Ang computer ni Don Antonio ay protektado ng isang password na imposibleng hulaan, ngunit alam ni Sofia ang isang kahinaan nito na hindi alam ng iba. Isang lumang safe na nakatago sa likod ng isang painting ni Amorsolo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito gamit ang kaarawan ng kanyang ina. Sa loob, naroon ang mga bagay na inaasahan niya. Mga dokumento, mga titulo, mga hard drive. Kinuha niya ang lahat ng hard drive at isinaksak ang mga ito, isa-isa, sa isang external reader na konektado sa kanyang laptop. Mga lumang file, mga business transaction, mga litrato, walang kahina-hinala. Hanggang sa isaksak niya ang huli, ang pinakaluma. Nag-click siya sa isang folder na may pangalang Project Isabella. Ang puso ni Sofia ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isabella, ang pangalan ng kanyang ina. Sa loob ng folder ay may isa pang folder, correspondence, at sa loob niyon, mga daan-daang encrypted emails at mga audio recording. Sa tulong ng software na binigay ni Mateo, sinimulan niyang i-decrypt ang mga ito. Ang unang nabuksan ay isang email mula kay Don Antonio para sa isang security consultant, ang PETSA, isang linggo bago ang kanyang kasal kay Marco. Subject, Strategic Alliance. The union is proceeding as planned. The subject, Marco Alcaraz, is fully committed. He believes he is in control. Let him. Our pawn is in place. We wait for the right time to declare checkmate. Ensure all surveillance is discreet. Pawn? Aling alipin? Nanlamig si Sofia. Binuksan niya ang isa pang file, isang audio recording, ang boses ng kanyang ama. Kausap ang isang hindi kilalang lalaki. Don, sigurado po ba kayo rito? Sabi ng boses ng lalaki. Isinasalang ninyo ang sarili ninyong anak. Sumagot ang boses ni Don Antonio, malamig at walang emosyon. Si Sofia ay isang De Leon. Matibay siya. She will endure what she must. Ginagawa ko ito para sa hustisya ng kanyang ina. Ang pag-aasawang ito, ang pinakamadaling paraan para makapasok sa teritoryo ng mga Alcaraz. Kapag nasa loob na siya, at kapag nakuha na nila ang tiwala niya, pababagsakin natin sila mula sa loob. Nabitawan ni Sofia ang mouse. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang kanyang kasal, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagdurusa. Lahat ay parte ng isang plano. Isang kalkuladong sakripisyo sa isang laro ng chess na hindi niya alam na kasali pala siya. Hindi siya ang reyna, siya ang pain. Parang isang dam na gumuho, sunod-sunod niyang binuksan ang mga file. Ang lahat ay nagpapatunay sa isang katotohanang napakasakit tanggapin. Alam ng kanyang ama. Alam niyang papatayin ng mga Alcaraz ang kanyang ina. At sa halip na gumamit ng dahas, naghintay siya. Nagplano siya ng isang masalimuot at tuso na paghihiganti na aabuti ng maraming taon. Isang paghihiganti na ginamit ang sarili niyang anak bilang kasangkapan. Ang galit na naramdaman niya para kay Marco at Bianca ay biglang naging parang abo, kumpara sa naglalagablab na puot, na ngayon ay nararamdaman niya para sa sariling ama. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya palabas ng silid-aklatan. Hawak ang laptop na parang isang sandata. Dala-dala ng kanyang mga paa ang galit. Sakto namang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Don Antonio, seryoso, gaya ng dati. Ngunit ang seryosong anyo na yon ay napalitan ng bahagyang pagtataka.
Nang makita niya ang itsura ni Sofia, nag-aapoy ang mga mata, nanginginig ang buong katawan. Hindi na naghintay si Sofia. Itinapon niya ang laptop sa marmol na sahig sa pagitan nila. Ang tunog ng nabasag na screen ay umalingaw-ngaw sa buong entrada. I was just a tool. Sigaw niya, ang boses ay basag sa sakit at galit. Your daughter was just a pawn in your game? Tumingin si Don Antonio mula sa sirang laptop patungo sa kanyang anak. Walang gulat sa kanyang mukha. Tanging isang malamig na pagkilala na ang laro ay tapos na. Hindi siya tumanggi. Hindi siya nagsinungaling. I did what I had to do for your mother's justice. Sabi nito, ang boses ay matatag at walang bahid ng pagsisisi. Ang kanyang pag-amin ang huling patak. Justice? Tumawa si Sofia, isang tawang puno ng sakit. You call this justice? You let me marry a monster. You let him hurt me. You watched me suffer. For what? For a long, elaborate game of revenge? You are no better than them. You are a monster! Tumalikod siya, hindi na kayang tingnan pa ang mukha ng lalaking sumira sa kanya nang higit pa sa ginawa ni Marco. Tumakbo siya palabas. Palabas ng mansyon na naging kanyang hawla. Isang malakas na ulan ang bumuhos, tila nakikidalamhati sa kanya. Sofia! Narinig niya ang boses ni Mateo sa likuran niya. Sumusunod. Sofia, where are you going? Huminto siya sa gitna ng malawak na hardin, hinahayaan ng ulan na basain ang kanyang buong katawan. Lumingon siya kay Mateo. Ang luha ay humahalo sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng lubos na pagtataksil. Away from him, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Away from all of you. Para kay Mateo Villanueva, ang mundo ay binubuo ng mga numero, pattern, at mga kalkuladong galaw. Laging may solusyon, laging may plano. Ngunit habang pinapanood niya si Sofia na tumatakbo papalayo sa ilalim ng rumaragasang ulan, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang nawalan siya ng kontrol. Ang mga salitang binitawan nito, away from all of you, ay tumama sa kanya na parang bala. Kasama siya doon, naging parte siya ng kasinungalingan. Sa likuran na niya, nakatayo si Don Antonio sa may pintuan, hindi gumagalaw. Isang estatwa ng kapangyarihan na ngayon ay may lamat. Ang ulan ay bumubuhos sa pagitan nilang tatlo, isang malamig na kurtina na naghihiwalay sa kanilang mga nasirang mundo. Hanapin mo siya, utos ng Don. Ang boses ay mababa at mapanganib. Iyon ang simula ng pinakamahabang 48 oras sa buhay ni Mateo. Ang kanilang war room ay naging isang sentro ng desperadong paghahanap. Ang mga stock market graph ay napalitan ng mga live satellite feed, CCTV footage, at mga financial tracking system. Ginamit ni Mateo ang lahat ng koneksyon at teknolohiya na mayroon ang mga De Leon. Ngunit si Sofia ay parang isang multo. Walang credit card transaction, walang ATM withdrawal. Ang kanyang cellphone ay itinapon niya malapit sa mansyon, basag at basang-basa. Hindi siya nag-check-in sa anumang hotel. Hindi siya tumawag sa sinumang kakilala. Alam niya kung paano sila mag-isip. Alam niya kung paano sila maghanap. At ginamit niya ang kaalamang iyon para maglaho. Any update? Tanong ni Don Antonio. Pumasok ito sa silid. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng 2 araw. Wala pa rin Don, sagot ni Mateo. Hindi inaalis ang tingin sa mga monitor. Ramdam niya ang puyat at pagkabigo sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Habang abala sila sa paghahanap, isang balita sa isang 24-hour news channel ang biglang kumuha ng kanilang atensyon. Isang live press conference. Ang nagsasalita ay ang abogado ng Alcaraz Corporation. At dahil dito, kami ay nagsampa ng kaso laban kay Miss Sofia De Leon, sabi ng abogado sa harap ng mga kamera, para sa malawakang money laundering at corporate sabotage. Hawak namin ang mga dokumento na magpapatunay na siya
bilang bagong board member ng isa sa aming mga subsidiary, ang naglipat ng milyon-milyong pondo sa mga illegal na offshore accounts. Isang malutong na tunog ang pumuno sa silid. Binato ni Don Antonio ang isang baso sa pader at ito'y nabasag sa libu-libong piraso. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo na mawalan ng kontrol ang Don. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang galit na hindi nakalkulado. Victoria! Ang pangalan ay namutawi sa labi ng Don na parang isang sumpa. Ito ang ganti ni Doña Victoria, isang matalinong ganti. Hindi sila ang direktang inatake, kundi si Sofia, ang nawawalang tagapagmana, ang muka ng kanilang paghihiganti. Ginamit nila ang mga legal na maniobra ni Sofia laban sa kanya. Pinalabas na ito ay isang krimen. Sa isang iglap, si Sofia de Leon ay hindi na lang isang nawawalang tao. Siya ay isang pugante. Kasalanan mo ito, sigaw ni Don Antonio. Humarap ito kay Mateo. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumabas. Pinagkatiwalaan kitang hawakan siya. Hinayaan mo siyang tumakas. Hindi sumagot si Mateo. Hinayaan niyang ilabas ng matanda ang kanyang galit. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagay ang nagbago. Ang kanyang paglilingkod kay Don Antonio ay laging dahil sa respeto sa kapangyarihan at talino nito. Isang tungkulin. Ngunit ang pag-aalala niya para kay Sofia, iba na iyon. Hindi na yon tungkulin. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Nakita niya ang lakas nitong bumangon. At ngayon, naiintindihan na niya kung bakit ito tumakbo. Ang katapatan niya ay hindi na para sa hari sa larong ito, kundi para sa reyna na kanilang isinakripisyo. Hahanapin ko siya, kalmadong sabi ni Mateo, sinalubong ang nag-aapoy na tingin ng Don. Tumalikod siya at naglakad palabas. Iniwan ng Don sa gitna ng kanyang nagwawalang galit. Isinara niya ang lahat ng high-tech na tracker. Itinigil niya ang pag-iisip na parang isang strategist. Sa halip, nag-isip siya bilang si Sofia. Saan ka pupunta kung ang buong mundo ay gumuho? Saan ka magtatago kung ang lahat ng iyong pinagkatiwalaan ay nagtaksil sa'yo? Hindi sa isang lugar na ligtas, kundi sa isang lugar na may kahulugan. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang kwento na nabanggit ni Sofia minsan noong nagsisimula pa lang silang magplano tungkol sa kanyang ina, tungkol sa isang maliit na simbahan sa probinsya na madalas nitong puntahan kapag nalulungkot. Isang lugar na walang nakakaalam kundi silang dalawa. Walang sabi-sabi, kinuha ni Mateo ang susi ng isang hindi nakarehistrong sasakyan at nagmaneho papalayo sa mansyon, papalayo sa syudad. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, natagpuan niya ito. Isang luma at maliit na simbahan na bato, nakatayo sa gitna ng mga palayan. Pumasok siya. Ang loob ay tahimik, amoy kandila at lumang kahoy. At doon, sa isa sa mga bangko sa harap, nakaupo ang isang babae, nakatalikod, nakatingin sa altar. Kahit ang buhok nito ay maikli na at ang suot ay isang simpleng damit na tila hiniram lang, kilala niya ito. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sofia, lumingon ito. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, walang galit, walang luha. Tanging isang nakakapangilabot na kawalan. Tila isang ilaw sa loob niya ang tuluyan ng namatay. Nahanap mo ako, sabi nito. Ang boses ay mahina at walang buhay. Hinahanap ka ng lahat, sabi ni Mateo. Kailangan nating umalis, mapanganib dito. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Tumingin siya ang muli sa altar. Para saan pa? Tanong din niya, hindi sa kanya, kundi sa kawalan. Tapos na ang lahat. Ang hangin sa loob ng lumang simbahan ay mabigat dala ng mga salitang binitawan ni Sofia. Tapos na ang lahat. Tinitigan ni Mateo ang babaeng nasa harap niya. Ang dating apoy
Sa mga mata nito ay wala na. Napalitan ng malamig na abo ng pagkatalo. Ito ang gustong mangyari ni na Don Antonio at Doña Victoria. Isang sirang manika, isang talunang reyna. Hindi siya papayag. Umupo siya sa tabi nito, hindi masyadong malapit. Nagbibigay ng espasyo. Hindi pa tapos. Mahinahon niyang sabi, kung susuko ka ngayon, hahayaan mong sila ang manalo. Ang iyong ama, ang mga Alcaraz, pareho lang sila. Gusto nilang kontrolin ang mundo mo. Gusto nilang isulat ang katapusan ng kwento mo. Hahayaan mo ba sila? Hindi umimik si Sofia. Nakapako pa rin ang tingin niya sa krus sa altar. Nang una kitang makilala, patuloy ni Mateo, nakita ko ang isang biktima. Pero sa mga sumunod na linggo, nakita ko ang isang mandirigma. Ang babaeng iyon, hindi siya susuko. Dahan-dahang lumingon si Sofia sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahid ng emosyon sa mga mata nito. Isang kislap ng dating galit. Anong alam mo? Basag niyang tanong. Nagsinungaling kayong lahat sa akin. Ginamit ninyo ako. Kasama ka doon, Mateo. Isa ka sa mga tauhan niya. Ito na ang sandaling hinihintay ni Mateo. Ang sandali ng katotohanan. Oo, tauhan niya ako. Pag-amin niya, sinalubong ang tingin ni Sofia nang walang pag-aalinlangan. Pero hindi na ngayon. Nang makita kitang tumakbo palabas ng mansyon na yon, isang bagay ang naintindihan ko. Ang laban na ito, hindi na ito tungkol sa paghihiganti ng iyong ama. Tungkol na ito sa iyo. Huminga siya ng malalim. Nandito ako, Sofia. Hindi dahil inutusan niya ako. Nandito ako dahil pinili ko. At hindi ako tauhan ni Don Antonio. Gusto kong maging kakampi mo. Kakampi lang mo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Sofia. Hindi luha ng kalungkutan, kundi ng isang bagay na iba. Isang bagay na matagal nang nawala. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Dahil naniniwala ako sa ipinaglalaban mo. Simpleng sagot ni Mateo. Let's build a new future. Your future. Ang mga salitang iyon, binitawan ng may buong katapatan. Ang siyang gumising sa natutulog na mandirigma. Sa loob ni Sofia tumayo siya. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang tumuwid. Ang abo sa kanyang mga mata ay unti-unting naging baga. Ang paghihiganti ay isang lason. Iyon ang landas ng kanyang ama. Iyon ang landas na halos lumamon sa kanya. Pero ang hustisya, iba yon. Hustisya para sa kanyang ina. Hustisya para sa kanyang sarili. At isang bagong kinabukasan na malinis mula sa dugo at kasinungalingan ng nakaraan. May plano ako, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay meron ng bagong bigat, isang bagong kapangyarihan. Ang pagbabalik nila sa mansyon ay parang isang eksena mula sa isang pelikula. Sinalubong sila ng mga armadong bantay, ngunit nang makita nila si Sofia, nagbigay daan sila. Naabutan nila si Don Antonio sa silidaklatan, kausap ang kanyang mga abogado. Nang makita siya nito, isang komplikadong emosyon ang gumuhit sa mukha ng matanda. Gulat, ginhawa, at kaunting takot. Sofia, anak. Simula nito, "Huwag mo akong tawaging anak." Putol ni Sofia. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Tumayo siya sa kabilang dulo ng mahabang mesa, hindi bilang isang anak na nagbalik, kundi bilang isang kapantay. Si Mateo ay tahimik na tumayo sa kanyang likuran, isang malinaw na deklarasyon kung kanino na ang kanyang katapatan. Tatapusin ko ang digmaang ito. Matatag na sabi ni Sofia. Ilalabas ko ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Mama at lilinisin ko ang pangalan ko. Gagamitin ko ang lahat ng resources mo para gawin iyon. Tumingin siya diretso sa mga mata ng kanyang ama. Pero kapag nanalo ako, sa paraan ko na. Iaalis natin ang lahat ng ilegal na negosyo. Gagamitin natin ang kapangyarihan ng pamilyang ito para sa tama. We will go legitimate. At ito, idiniin niya ang bawat salita, ay hindi negosasyon.
Isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang mga abogado ay hindi makagalaw. Si Don Antonio ay tinitigan lamang ang kanyang anak, ang babaeng binuo mula sa mga piraso ng kanyang sariling pagkakamali. Nakita niya rito, hindi na ang kanyang pain, kundi ang refleksyon ng asawa niyang si Isabela. Matapang, may prinsipyo. Dahan-dahan, isang pagbabago ang naganap sa mga mata ng Don. Isang pagtanggap, isang pagsuko. Iniabot nito ang kamay sa isang drawer at may kinuha. Isang maliit at antigong susi na gawa sa tanso. Itinulak niya ito sa ibabaw ng mesa palapit kay Sofia. Binubuksan niya ng lumang vault ng iyong ina sa likod ng kanyang aparador. Sabi ni Don Antonio, ang boses ay bahagyang pagod na. Mayroong isang bagay doon na gusto niyang ibigay sa iyo kapag handa ka na. Tumingin itong muli sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Sofia ang isang bagay na malapit sa pagsisisi sa mga mata nito. Sa tingin ko, handa ka na ngayon. Ang vault ng kanyang ina ay maliit at nakatago sa likod ng salamin sa loob ng luma nitong aparador. Isang lugar na hindi kailanman pinakialaman ni Don Antonio. Nang ipasok ni Sofia ang tansong susi, isang mahinang kalansing ang narinig at bumukas ang maliit na pinto. Sa loob, walang mga alahas o pera. Tanging isang maliit na itim na kahon. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang kinukuha niya ito. Sa tabi niya, tahimik na nagmamasid si Mateo, handang sumalo sa anumang sakit na maaaring idulot ng laman ng kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, nakapatong sa ibabaw ng pelus ay isang maliit na cassette tape recorder. Lumana, halos isang antiko. Sa ilalim nito ay isang maliit na sulat. Para sa aking Sofia, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay sapat na ang iyong lakas ng loob para harapin ang katotohanan. At ibig sabihin, wala na ako. Huwag kang magalit sa iyong ama. Mahal ka niya, sa paraan na alam niya. Ngunit ang landas niya ay binalot ng dilim. Ang nasa tape na ito ang aking huling pag-asa. Huwag mong hayaan na ang dilim na yon ang maging pamana mo. Maging ilaw ka, anak ko. Nagmamahal, mamaisang luha ang pumatak mula sa mata ni Sofia at tumama sa sulat. Kinuha niya ang recorder. Ginamit ni Mateo ang kanyang teknolohiya para maingat na i-convert ang audio mula sa lumang tape patungo sa isang digital file. Pinindot nila ang play. Ang unang narinig nila ay isang mahinang ugong. At pagkatapos, ang boses ni Isabela de Leon, malinaw at matatag, na tila nangyari lang kahapon. Alam ko na ang lahat, Victoria, sabi ng boses ng kanyang ina. Kasunod nito ang isang tawang mapanghamak. Ang boses ni Doña Victoria Alcaraz, mas bata pero kasing lamig. Talaga? At ano ang alam mo, Isabela mahal? Ang illegal mining sa Hilaga. Ang paggamit ninyo sa mga kumpanya ni Antonio para maglaban ng pera. Alam kong ikaw ang utak sa likod ng lahat at ititigil ko ito. Paano? Magsusumbong ka sa asawa mo? Si Antonio ay kasama ko rito. Mas pinili niya ang kapangyarihan kaysa sayo. Mali ka. Matapang na sagot ni Isabela. Hindi ako sa kanya magsusumbong, kundi sa mga awtoridad. Nasa akin ang lahat ng ebidensya. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, ang boses ni Victoria, mas malapit na ngayon at puno ng banta. Isang malaking pagkakamali yan, Isabela. Sana ay nag-isip ka muna para sa kapakanan ng iyong anak. Ang recording ay biglang naputol sa isang malakas na kalabog na sinundan ng katahimikan. Napahawak si Sofia sa kanyang bibig. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ito na. Ang huling pag-uusap. Ang pruweba. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Tapusin na natin ito. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Nagpatawag si Sofia ng isang emergency board meeting para sa Alcaraz Corporation. Gamit ang natitira niyang impluwensya bilang asawa ni Marco at ang gulat na idinulot ng kanyang biglaang pagbabalik.
Napilitan silang pumayag. Ang agenda, isang potential buyout offer mula sa isang anonymous investor group, isang pain na alam niyang hindi matatanggihan ng sakim na si Marco. Pumasok si Marco at Doña Victoria sa conference room na may pagmamataas. Inaasahan nilang makita ang isang talunang Sofia, handa ng makipag-areglo. Ngunit ang bumungad sa kanila ay isang babaeng nakatayo sa dulo ng mahabang mesa, matatag at puno ng kapangyarihan. Si Mateo ay nasa tabi niya, hawak ang isang laptop. Ang lahat ng board members ay naroon, naghihintay. Good morning. Simula ni Sofia ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Thank you for coming. Bago tayo magsimula sa agenda, mayroon lang akong gustong iparinig sa inyong lahat. Isang recording, isang paalala kung paano talaga magnegosyo ang mga Alcaraz. Bago pa man makapag-react si Doña Victoria, pinindot na ni Mateo ang play. Ang boses ni Isabela de Leon ay pumuno sa silid. Ang mukha ni Doña Victoria ay unti-unting namutla. Ang pagmamataas ni Marco ay napalitan ng lumalaking takot. Sinubukan nilang itigil ito, sumigaw na ito ay peke. Ngunit huli na ang lahat. Narinig ng buong board, ng buong mundo, ang kanilang pag-amin. Nang matapos ang recording, bumukas ang mga pinto ng conference room. Ngunit hindi mga waiter o katulong ang pumasok. Mga pulis. Marami. May dalang mga warrant of arrest. Victoria Alcaraz, Marco Alcaraz, arestado kayo para sa pagpatay kay Isabela de Leon, sabi ng hepe. Gumuho ang mundo ni Marco. Hindi ako. Siya. Si Mama ang nag-utos ng lahat. Sigaw niya, itinuturo ang sariling ina sa desperadong pagtatangka na iligtas ang sarili. Ngunit si Doña Victoria, kahit sa bingit ng pagkatalo, ay nanatiling matatag. Hindi niya pinansin ang kanyang duwag na anak. Tumingin siya diretso kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na galit. Maaaring nanalo ka ngayon, sabi niya habang pinoposasan. Ang kanyang boses ay parang isang sumpa. Pero isa ka pa ring De Leon. Ang dilim ay nasa dugo mo rin. Lumipas ang 6 na buwan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng imperyo ng mga Alcaraz ay yumanig sa mundo ng negosyo. Si Doña Victoria at Marco ay nilitis at nahatulang magkasama. Ang kanilang mga kasalanan ay isiniwalat sa buong bansa. Si Bianca, bilang kasabwat, ay nakatanggap din ng mahabang sentensya. Ang kanilang pangalan ay naging sinonimo ng kasakiman at pagtataksil. Ngunit sa gitna ng mga abo ng isang bumagsak na dinastiya, isang bago ang nagsimulang umusbong. Nakatayo si Sofia sa entablado, sa harap ng daan-daang mamamahayag at mga maimpluwensyang tao. Sa likod niya, sa isang malaking screen, ay ang bagong pangalan ng kanilang kumpanya, Isabela Foundation. Ang kapangyarihan, tulad ng pera, ay isang kasangkapan lamang, sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Maari itong gamitin para manira, o para magtayo, para manakit, o para magpagaling. Sa araw na ito, pinipili ng aming pamilya na magtayo at magpagaling. Inilatag niya ang kanyang pananaw. Isang conglomerate na hindi lang kumikita, kundi tumutulong din. Mga programa para sa mga kababaihang biktima ng karahasan. Mga scholarship para sa mga mahihirap na estudyante. Isang bagong pamana, isang malinis na pamana. Sa isang sulok ng bulwagan, tahimik na nanonood si Don Antonio de Leon. Medyo pumuti na ang kanyang buhok at hindi na siya nagsusuot ng mga dati niyang madidilim na suit. Lumingalinga siya, hindi na bilang isang hari na nagmamasid sa kanyang kaharian, kundi bilang isang ama na pinapanood ang kanyang anak na lumipad. Nang matapos ang press conference at lumapit sa kanya si Sofia, walang maraming salitang namagitan sa kanila. Ipinagmamalaki ka ng iyong ina, sabi lang ng matanda. Alam ko po, sagot ni Sofia.
At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ng pag-unawa ang namutawi sa kanyang mga labi. Hindi pa sila lubos na nagpapatawaran, ngunit nagsisimula na silang maghilom. Kinagabihan, malayo sa ingay ng syudad, magkahawak kamay na naglalakad sina Sofia at Mateo sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay tila humuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Iniisip mo pa rin ba ang sinabi niya? Tanong ni Mateo. Alam ni Sofia kung ano ang tinutukoy nito. Ang huling mga salita ni Victoria Alcaraz. Ang dilim ay nasa dugo mo rin. Tumingin si Sofia sa papalubog na araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at rosas. Siguro, meron nga. Pag-amin niya, lahat naman tayo may dilim sa loob. Pero ang mahalaga ay hindi kung ano ang nasa dugo natin, kundi kung ano ang pinipili nating gawin. Pinipili kong maging ilaw. Humarap siya kay Mateo, ang kanyang mga mata ay nagniningning. At pinipili kita. Ngumiti si Mateo, isang nangiting na ngayon ay madalas na niyang naipapakita. Hinaplos niya ang pisngi ni Sofia. Mahal kita, Sofia, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na dati niyang itinatago. Hindi dahil sa pangalan mo, hindi dahil sa kapangyarihan mo, kundi dahil sa kung sino ka, ang babaeng bumangon mula sa abo at nagtayo ng sarili niyang paraiso. Mahal din kita, Mateo, sagot ni Sofia, ang aking kakampi, ang aking kapayapaan. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa dalampasigan kung saan ang mga alon ay walang katapusang humahalik sa buhangin, hinalikan nila ang isa't isa. Hindi ito isang halik ng pag-angkin o desperasyon. Ito ay isang halik ng pag-asa, ng paghilom, ng isang bagong simula. Si Sofia de Leon ay hindi na isang sirang manika, hindi na siya isang pain sa laro ng iba. Siya ang babaeng kumuha ng kanyang basag na mga piraso at binuo ang kanyang sarili sa isang obra maestra ng lakas at pag-ibig. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, malaya na siya.